Sa akin pong ika-40 taon o 4 na dekada, Ako si Jessica Soho. Jessica Soho. Ako si Jessica Soho. bilang taga-balita at taga-kwento, balikan natin ang ilan sa mga hindi malilimutang kwento. Naranasan ko yung sa pisngi ko eh. Sobrang init. Tapos parang nabingi ka. This was to be the bloodiest incident Tuguegarao has ever seen. Our remaining hope was an island where the plane could land before the fuel ran out. But in our search for Pag-asa, we found something else. Hope. If I have to live my life all over again, pipiliin ko pa rin maging journalist. Sa taong ito, ipinagdiriwang ko po ang aking ika-40th year sa mundo ng pagkukwento at pagbabalita. At ang mga aral na aking natutunan sa linggong ito, ibinahagi ko sa libo-libong mga campus journalist na dumalo sa 2025 National Schools Press Conference sa Ilocos Sur. Nito lang Lunes, nagtipon-tipon sa Ilocos Sur ang tinatayang 4,000 elementary at high school students na nagmula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Magtatagisan sila sa iba't ibang larangan ng campus journalism, gaya ng news writing, photojournalism, radio broadcasting, at TV broadcasting. Ito ang pinaka-aabangang 2025 National Schools Press Conference at ang National Festival of Talents. Pero bago magsimula ang kompetisyon, ang inyong abang lingkod, Ma'am Jessica, yaman kami. naimbitahan ng Department of Education o DepEd na maging keynote speaker sa pagtitipon. Kinamusta ko muna ang iba't ibang mga delegasyon mula sa 17 regions sa buong Pilipinas. Let's give a big round of applause to Miss Jessica Soho. How to be you po. Yan ang isa sa mga FAQ o frequently asked questions sa akin ng mga bata. Napakasimpleng tanong, di umano, pero napakahirap sagutin. It's so complicated. 40 years na po ako sa racket na to, and I still ask myself the same question. Alam ko, medyo gasgas ng salita ang hard work. But in my case kasi, yun lang ang naging formula ko. Work hard, and everything will follow. We break stories and happily and proudly say that we have also changed many lives for the better by way of our stories. Yes, we believe in the power of stories. Stories are powerful. Gusto ko lang din i-share ang isa pa sa mga pinauso kong battle cry o slogan sa GMA. Dapat tama. Let's wrote all 7 lessons I shared with you tonight with their keywords: accuracy, impact, content, fairness, reading, balance, and doing good. Isa puso po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kasama po ang NSPC, ang National Schools Press Conference, at ang NFOT, ang National Festival of Talents, dito sa Ilocos Sur. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Eh, hindi
Hindi ko in-expect na ang warm ng pagtanggap ng mga bata sa akin. High school students to and they're aspiring to be journalists. So nakakatuwa, nakaka-inspire that there are a lot of young journalists out there who would still like to become professional journalists. So I think the future is bright for journalism. Ang ibinahagi ko sa mga batang-bata nating campus journalist, mga aral na natutunan ko sa ilang taon ko bilang mamamahayag. Ang aking karera dito sa GMA Network nagsimula 40 taon na ang nakararaan. Last quarter of 1984, kinuha ko sa news pero hindi ko talaga in-applyan na maging reporter, parang hinahanap ko lang trabaho. At that time din, kulang ng reporters ang news. May isang team na walang reporter, tapos puro sila lalaki. So siguro, kailangan nila rin ng pang-iba. So yun, kinuha nila ako. Ngunit may isang problema ang Army sa pagsasapatupad sa SOT concept. Siguro may nakita silang potential sa akin. January of 1985, officially I was taken in as a reporter na. Sa mga sandaling ito, patuloy ang labanan. Sa trabahong ito, nagkaroon ako ng front row seat o saksi sa pinakamalalaking pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Naranasan ko na rin mag-cover ng mga sunod-sunod na mga coup attempt after EDSA 1 at yung mga nagre-rebelding mga sundalo. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke na nauna ay nakuha ng mga rebelde at ginamit nila sa pakikipaglaban. Ngayon ay sinasamahan natin sila habang sila ay papunta sa Fort Bonifacio kung saan sila ay dadalhin. Gaya ng ating unang sinabi, ayaw nilang ipatawag ito na pag-surrender. Ito daw ay going back to barracks. Laging may putukan, laging may barilan. Alala ko noon tuwing may lumilipad na eroplano o mga helicopter, naririnig ko dun sa bahay, kinakabahan ako. Kasi sabi ko, baka naiskopan na ako. Delfino, just one of the many hotels here in Tuguegarao before the morning of March 4 when Aguinaldo and his supporters forced their way in. This was to be the bloodiest incident Tuguegarao has ever seen. Sa Cagayan Valley, naranasan kong ma-hostage nung isang nagrebelding military officer na tinutugis ng gobyerno, pero bago siya mahuli, hinostage niya muna yung buong hotel kung saan kami naroon at saka yung mga manghuhuli sa kanya. This is the People's War. Naranasan ko na rin yung eroplanong sinasakyan namin magka-crash sa dagat kasi bukod sa nawawala kami on our way to the Spratly Islands, naubusan na rin ng gasolina yung aming eroplano. Failing in our mission, we headed back to Puerto Princesa on the remaining 2.5 hours of fuel on the plane. By this time, persons on the plane were uneasy, but some of the passengers were in prayer. All were on the verge of fear. Our remaining hope was an island where the plane could land before the fuel ran out. Dito sa Maynila, we were given up as dead or missing. So nasabihan na yung pamilya namin, ginagawa na yung mga obituaries namin, at nagdadasal na yung mga kasamahan namin sa newsroom. Pero fortunately, yung piloto namin nakahanap ng maliit na island. Safely, our pilot, Lieutenant Jerry Custodio, brought down the aircraft on what could be its remaining drops of fuel. We did not find Pag-asa, but in our search for Pag-asa, we found something else. Hope. We were rescued the following day pa. So between the time na nandun kami and the following day, ayun, nakala ng lahat wala na kami. We will let Jessica conduct her own conference. First of all, I'd like to greet everyone here, yung mga kasamahan ko sa hanap buhay na I know pumunta dito para coveran ako, pero at the same time to greet me and Mang Rick and Ferdy Well and the other survivors of the what could have been another tragedy. I'm very happy to be back with you here, guys, and to be alive and to have been given what I think is a second chance to live. Naghahanap talaga ako ng long form na format. Take away from yung specials na ginagawa namin sa news noon. Hanggang ginawa ko yung concept ng Eyewitness, and then I fought for it. It got approved.
Marami sa atin hindi naiintindihan ang larong boxing. Gayunpaman, ito ang isa sa mga paboritong sport ng mga Pilipino. Bagay daw kasi ito sa atin. Dito hindi kinakailangan ng tangkad o height. Ang kinakailangan lang, lakas ng kamao at tibay ng sikmura. Ba't gusto mo magboksera? Maganda. Maganda? Sino idol mo? Kidneys for sale. Nakakalungkot, pero totoo. Sa sobrang kahirapan sa buhay, marami na sa ating mga kababayan ang nakapagbenta na ng kanilang laman loob. Kailan mo kayo natanggalan ng kidney? Matataon na ngayon. Patingin nga ako ng sugat niya. Pare-pareho ba kayo ng sugat? Kinukuha nila yung 76, yung pinakamahina, yung pinakamataas yun ang iwan sa'yo. Ibig sabihin yung pinakamalakas na kidney nyo, Yun ang iwan sa amin. yun ang iiwan. Yung pinakamahina, Yun ang aalisin. yun ang aalisin. Here to accept the Peabody is Jessica Soho, who's the reporter, producer, and host for the GMA Network. For us to even be here and be counted among the broadcast industry's very best is indeed an honor that we give back to our country and to God. We've come all the way across the world to get this, and we are honored to be winning this for the very first time ever for our country, the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas! I got to call it television's finest hour. So, I'm happy that it's still around hanggang na-realize ko, teka muna, ang dami ko nang nabigyan ng programa. Wala pa akong programa. So, binigyan naman ako ng Jessica Soho Reports. Mula rito sa Kabul, ang kapitolyo ng Afghanistan. Ako si Jessica Soho, nag-uulat. After 9/11 yun pumunta kami ng Afghanistan. Yung kinatatayuan pala namin, meron nakabaon na landmine. Anti-tank landmine pala yon. Kaya kahit natatapakan namin, hindi siya sumasabog. Kaso may dumating na ambulansya para kunin yung mga namatay na mga deminers. Buong akala namin, dito na matatapos ang aming coverage. Paalis na ang ambulansyang may dala ng namatay na deminer. What was that? Ang aking segment producer na si Joy Madrigal at ang aming Afghan interpreter na si Kohe. Move! Move! Manix! Dito ka! Dito ka! Huwag kang gumilid dyan, Manix! Tingihata ako, mama. Mr. Akbar, we were talking, right? What happened? We don't know exactly. We don't know. Another mine had gone. Oh it was the ambulance that, Yeah, that the had the ambulance. coffin, right? The ambulance. This is the ambulance. Our people had gone. Driver. There are 2 more miners. Our doctor. Yung ripple effect from the explosion, naranasan ko yun sa pisngi ko Yung init, ang sobrang init. Tapos parang nabingi ka kasi ang lakas ng pagsabog. Hindi ko pa alam na landmine pala yung sumabog. What was that? Unfortunately, ang daming sakuna dito sa Pilipinas. Both man-made and natural. So, unfortunately, nasaksihan ko yung mga yun. Life goes on here in Baguio City despite the grim reminders of a tragedy. Yung mga malalakas na lindol sa Baguio noong 1990. At the Hyatt Terraces, 17 bodies have not been recovered and may never be. A mother calling out for her daughter in the rubble of the Hyatt Terraces Hotel. Yung Michelle, Mommy's here. Hindi ko makakalimutan yun kasi it haunts me to this day. Yung horror ng isang nanay na yung anak niya nandun sa naipit ng mga bato. Michelle
was found several days later. Siyempre, wala na yung bata. And then yung nanay, pinakremate niya yung anak niya. Yung necklace niya, nandun yung ashes. Bakit ho nandun pa kayo? Hindi nyo ho ba alam na tataas yung tubig? Bigla lang po tumaas yun dahil hindi nga kami nakapagkuhan ng mga damit namin. Yung unsang, hindi ko makakalimutan kasi nag-rescue kami ng mga na-trap na mga residente ng Marikina. Dinala sa ospital, yung sanggol. Ni-rescue namin sila, sakay kami ng isang helicopter ng Air Force. Yung helicopter ang nag-pluck out ng mga tao na na-trap dun sa puno ng kamatsili. Karamihan sa mga bahay at mga gusali natanggalan ng bubong. Reming sa Bicol, hindi ko makakalimutan yon kasi buong mga villages wiped out. Hinuhukay ng mga tao yung pwede nilang maisalba pa sa mga gamit nila. At isa sa mga nahukay, Christmas tree. Ano hong hinuhukay nyo dito? Yung mga gamit namin. May nahukay na ho ba kayong gamit? Wala pa. Wala pa. Yun na usa ng Christmas tree kasi magki-Christmas inuukay ko. Yolanda, nandun ako the day after it happened. So kitang-kita ko yung kawalan ng lahat. Salukuyan tayong nasa ibabaw ng Ormoc City. Maraming mga bahay ang nasira at yung mga puno talagang nagsipagtumbahan. Ito ang Tacloban na dinatnan namin. Para kang nasa isang masamang panaginip na hindi mo malaman kung meron pa bang buo sa syudad na ito. Lahat warak. May mga taong lakad lang ng lakad kasi hindi nila alam kung anong gagawin nila dahil nawala lahat. Ano nangyari sa paa niya? Po ba ako manawagan? Sige ho. Anong gusto niyo? Para sa mga kamag-anak ko na sa Maynila, ako na lang ang natira. Mga anak ko nawala na, pati asawa ko. Junil, mga anak mo wala na. Huwag ka na bumalik dito. Si Mama patay na. Dinidedicate natin itong Peabody natin sa lahat po ng survivor ng Super Typhoon Yolanda. Pero bukod sa mga istorya ng trahedya, gyera at sakuna, ang isa sa lubos na ipinagmamalaki ko at ng aking team ang mga kwentong nakapagpabago ng buhay ng marami-rami na nating mga kababayan. Ang paborito niyang bestida, muli na niyang maisusuot. Pinalipay ko, sir. Magpasalamat din ko sa inyo, sir. Hindi ko din ako lang. Salamat ko, tabang. Ikaw ba yan? Ibang-iba na itsura mo. Galing, di ako makapaniwala. Ang ganda ng ngiti. Ang ganda ng ngiti, parang wala nangyari. Tsaka malusog siya. Totoo yung milagro. Salamat po sa kay Papa Jesus na pinagaling niya po ako at binigyan niya po ako ng pangalawang buhay. Are you Jojo? Ayan. Mermin. Ayan yan. Sabi ko na. Ang lakas ng puso na magkakapatid. Pamilya ka na, anak. Ang bait nila. Ako feeling ko sa mga Pilipino, ang word on the street natin, family. Importante ang pamilya sa atin. So pag may nabubuo sa tulong ng aming mga programa, hindi lang ng KMJS, pati mga programa namin dati, yung sana'y muling makapiling at saka yung reunions. Dagdag points tayo kay Lord. The results are positive match. Sa wakas, maibabalik na ang mga sanggol sa kani-kanilang mga tunay na pamilya. Malamig yung kamay mo. For
corny pakinggan, pero totoo to. Feeling namin, para kaming niningitian ng langit tuwing meron kaming nahahanap na nawawala at nabubuo namin yung isang pamilya na nawalay sa isa't isa. Umaalog pa siya, may aftershocks ba yun? Sa ika-40 taon ko sa industriya ng broadcasting journalism, ilulunsad ang isang digital archive ng ilan sa mga hindi malilimutan kong ulat at panayam. Ang Jessica Soho at 40, telling the story of Filipinos. Mapapanood nyo na po ito simula sa susunod na linggo sa GMA Public Affairs YouTube channel. Sa totoo lang, people who know me know na hindi ako ganon. Hindi ako nag-iisip ng mga ganyan-ganyan. Yung legacy. Tama na sa akin yung I did my best. Sa lahat ng mga assignment, trabaho at programa na ibinigay sa akin, wala akong masasabi sa sarili ko na hindi ko itinodo. 100% or more. You're not the story, you're not important. Ang importante yung storya. Sinasabi nga yun, no, it's not a good time for journalism and journalists. Pero meron din tayong mga kapwa journalists na nagsasabi, actually, it's the best time to be a journalist. Aaminin ko, pinanghihinaan din ako ng loob. Pero hindi kasi tamang isuko ang katotohanan. Kailangan itong ipaglaban, lalo na't marami pa tayong dapat bigyan ng linaw at liwanag sa ating bayan. If I have to live my life all over again, pipiliin ko pa rin maging journalist. Basically because I love telling stories. Mula dito sa Villamor Air Base, Mula rito sa Kabul. welcome to the Spratlys. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako si Jessica Soho. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.